Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah akidah. So tuloy natin yung tungkol doon sa salitang law. Yung ngayong kung. At maaaring ito ay may pagbabawal o kapintas-pintas o mapapahintulutan at kapuri-puri naman. At yung primary na distinction nilang dalawa, kung past tense ginamit yung kung, yun ay maaring may paglabag. Kasi yun ay, kumbaga parang ano yun pagsisisi mo o hindi pagtanggap sa nangyari na itinakda ni Allah. Bawa kung ganito lang sana ginawa ko, hindi nangyari yun, ano pa mang bagay. Nangyari na yun Kumbaga, kung maalala man natin o alalahanin man natin yung mga ganong bagay, yun ay para kumuha na lang ng aral. Paalala. Na nangyari yun, so susunod, ganito na yung gagawin mo, ano pa man. Pero hindi na yung isipin mo pa, paano kaya kung ganito yung nangyari o ganyan. Wala nang saysay Wala nang saysay. Kasi una nga, di ba? Parang hindi mo tinatanggap yung pagtatakda ni Allah o pagpapakita yun ng hindi mo lubusan na pagtanggap sa tinakda ni Allah. Tapos yung mga ganong pananalita, magdudulot lang yun sa'yo ng kalungkutan, pagsisisi. Diba? Kalungkutan at pagsisisi. No, lagi mong iniisip yung gamit mo na nawala o ano pa man, malulungkot ka lang lalo. Pero kung doon naman sa hinaharap, kaya nga, magagamit ito, yung katagang ito sa konsepto sa konteksto ng, kumbaga pangangarap, lalong-lalo na mabuting pangarap. Bao, di ba? Sabi mo, pag ako napag-aral sa Saudi, dadalawin ko dun nanay ko, ano pa man. O magandang ano yun. Nandun din yung kung, di ba? Pero yun, pwede yun, inshallah. Yun yung primary distinction nila. Kung future tense, pwede. Pero kung past tense, hindi pwede. Ngayon, sa pagpapatuloy inshallah, yung huling aya na nabasa natin, yung tungkol doon sa sinasabi ng mga munafik doon sa labanan sa Uhud, na sinabi nila, alladina qalu liikwanihim wa qa'adu law atauna makutilu. Silang mga nagsabi daw doon sa kanilang kapwa habang sila ay hindi sumasama sa jihad, kung sumunod lang sila sana sa amin, kung nakinig sana sila sa amin, hindi sila mapapatay. Kasi nga 'di ba sina Abdullah bin Ubay bin Salul noong Uhud, nag-uwian sila. So ito sila sabi niya, kung kayo umuwi rin, sumama sa amin na hindi na sumama sa labanan, hindi sana kayo napatay. So, napakasama, di ba? Meron pang ibang dimension itong sinasabi ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Na, sinasabi niya, na mali yung desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makibaka sa Quraysh doon sa Uhud. Kasi di ba, pwede naman na hindi sila lumaban Kaya, ano pa mang ikakatwiran nila. Pero nga, lumitaw na ang kung ano lang ang ikinukubli ng kanilang mga puso. Kaya di ba, meron tayong maririnig sa mga munafik na mga masasakit na mga pananalita o masasamang mga gawa nila at pakana. Pero nga, anumang kinukubli ng kanilang mga puso, mas masahol. Kasi lilitaw at lilitaw sa tao yung kung ano man ang nasa kanyang puso. Lilitaw ito sa kanyang pananalita at lilitaw ito sa kanyang gawa. Kaya nga yung akida o yung iman, ang iman, ito'y nasa puso, nasa salita at nasa gawa. Iman. Hindi pwedeng kulang ng isa. So, ganun yung mga munafik. Yung kung gaano kalupit sila sa pananalita at gawa, mas malupit yung kung ano man nasa kanilang mga puso. Kung tayo minumura lang nila ngayon, sa kanilang mga puso, pinapapatay na nila tayo o pinapatay. Kumbaga, mas matindi.
yung kung anumang kinukubli nila sa kanilang mga puso. So dito, yaqulu ta'ala ikbaran anil munafiqin alladhina qalu li ikhwanihim mimman kutilu fi ghazwati Uhud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law sami'u mushawwaratana alaihim bil qu'udi wa adamil khuruj ila al jihadi ma kutilu ma'aman kutil. So sinasabi ng mga munafik na kung nakinig lamang sila sa aming payo na huwag nang lumaban, ay hindi sila mapapatay kasama nung mga napatay doon sa jihad. So itong ayan nito nandun sa Suratul Baqarah verse 110. Nazalat hadihil aya fi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ang aya na ito ay ipinahayag tungkol kay Abdullah bin Ubay bin Salul. Tungkol sa mga munafik. Importante na malalaman natin yung kina Abdullah bin Ubay bin Salul kung gaano sila kasama. Kasi kapag makita tayo ng taong ganito ngayon, hindi na tayo magtataka paanong nagagawa nila yung mga kasamaan na ginagawa nila sa kanilang kapwa mananampalataya. Lalong-lalo na hindi nila kapanalig. So lilitaw at lilitaw sa kanilang mga gawa yung pananalita ang anumang kinukubli nila sa kanilang mga puso. Hindi nila may kukubli yun habang panahon. Hindi magiging sapat sa kanila na tumatanggap lang sila ng pakinabang sa mga Muslim sa pamagitan ng pagpapanggap na Muslim. Gugustuhin pa rin nila ang maminsala at mapinsala ang mga Muslim. Kaya kabilang sa mga katangian ng mga munafik, bukod pa doon sa mga nababanggit sa mga hadith, ang mga munafik, natutuwa sila kapag napapahamak, napipinsala ang mga Muslim, at nalulungkot sila kapag nagtatagumpay ang mga Muslim. Munafik lang ang ganoon. Munafik lang ang ganoon. Kasi halimbawa niyan, meron kang kaaway na Muslim, may pinag-awayan kayo, personal. Pero nakita mo yung Muslim na yun napahamak, tutulungan mo pa rin yun . Tutulungan mo pa rin yun. Pero yung munafik, wala yun, walang pakialam yun. Makikipagsabuatan pa yun laban sa iyo. Makikipagsabuatan pa yun laban sa iyo. Si Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafikin, siya ang pinuno ng mga munafik at nababanggit na natin siya nung nakaraan pa. Siya sana yung gagawing hari ng Madina. Kabilang siya sa tribo ng Khazraj. Pero pagkatapos ng Bu'ath, yung gera sa pagitan ng Aus at Khazraj na maraming namatay, gusto nilang mag-unite para hindi na magkakaroon ng gera. At yung Khazraj, dahil sila mas malaki, mas marami, sa kanila tatalaga ang magiging pangkalahatang pinuno ng Madina. Kokoronahan na lang si Abdullah bin Ubay bin Salul. Kumbaga, napurnada pa. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumating at yung Aus at Khazraj sa kanya nagbaya. Sa halip na kay Abdullah bin Ubay bin Salul. Di bad trip to, di ba? Bad trip siya. Kaya ngayon makikita natin talaga yung kung tunay siyang nananampalataya. Di sana iniwan niya na itong kanyang ambisyon o tuluyan siyang nakipagtulungan sa mga Muslim. Pero nakikita natin ngayon yung kanyang motibo. Gusto niyang isabotahe si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi siya lang naman yung ganun na kumbaga, yung anak niya si Abdullah bin Ubay bin Salul. Totoong Muslim naman May mga hadith pa nga na iniulat tungkol sa kanya. Tagsasalita siya laban sa kanyang ama. So siya yung kumbaga, siya yung namumuno talaga sa lahat ng ito. Kasi nga, ito yung aya na ipinahayag tungkol kay Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafikin wa ashabihil ladina takallafu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ghazwati Uhud. So tungkol ito kay Abdullah bin Ubay bin Salul, pinuno ng mga munafik at kanyang mga kasama na nagpaiwan sa labanan sa Uhud. Kaya dito sinabi, yakuluna, law kana lana min al-amri shay'un makutil na hahuna. So meron din silang iba pang sinasabi. Kung meron lamang kaming pananaw, meron lamang kaming boses tungkol sa bagay na ito, kung pinakinggan lang sana din sila. Diba? Kung meron silang pagpipilian, hindi sana kami mapapatay dito. At ito naman yung sinasabi din
nila na iba pa. So dito sabi, man alladhi qala hadal kalam wa mata wa limada udkur munasabat al-ayatain lil bab. So itong pananalita na ito, sino raw nagsabi at kailan at anong kinalaman nito sa kabanata? Qalahu ba'dal munafiqina yawma ghazwati Uhud lija'zihim wa khawfihim min dalikal yawm. So nasabi rin ito ng mga munafik doon sa araw ng Uhud dahil sa kanilang sobrang takot. Dahil sa kanilang sobrang takot sa araw na yon. Wa munasabatul ayatain lil bab anna Allah damma fihim al munafiqina ala muaradati al qadri bilaw. Ang kinalaman ng mga aya na ito sa chapter na ito ay pinipintasan ni Allah ang mga munafik sa kanilang pagtanggi sa qadar ni Allah sa pamagitan ng pagsasabi ng law o yung kung. Yung sinasabi nila, di ba? Kung sinunod lang nila kami, kung naniwala lang sila sa amin o kung meron lang kaming boses sa bagay na ito, hindi sila mapapatay. Itiyatanggi nilang itinakda ni Allah. Sa pamagitan ng pagsasabi na kung ganito yung nangyari, iba sana yung mangyayari. Diba? Kung sila'y nasunod, iba ang mangyayari. So ito ay malinaw na mga halimbawa. At naiulat din ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law inni fa'altu kada lakana kada wa kada. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hangarin mo ang kung anumang makakabuti para sa iyo. Pagsumikapan mo kung ano man makakabuti sa iyo. Humingi ka ng tulong ni Allah at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Na kung mangyayari sa iyong anumang bagay, lalo na masama, huwag mong sasabihin, kung ginawa ko lang sana yung ganito, o kung ganito lang sana yung ginawa ko, ganito ang mangyayari, o ganyan. Diba? Yun nga, nabanggit ko na kanina yung masamang dulot nito. Malungkot ka lang malulungkot ka lang lalo. Bukod dun sa nagpapakita ka ng kawalang kaluguran sa tinakda ni Allah, malulungkot ka lang lalo. Ano palang pwedeng gawin? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin kul, pero ang sabihin mo dapat, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ayan, kabisaduhin nyo ito. Kapag mayroong mangyayari, sa halip na magsasabi ka, kung ganito sana ganyan, halimbawa, kung di sana ako kumain ng kumain, o natulog ng natulog, di sana ako tataba ng ganito. Sabihin mo na lang. Tandaan nyo to, kabisaduhin nyo. Kahit yung meaning, di ba? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ano ibig sabihin yan? Qaddarallahu, nagtakda na si Allah. Wa ma syaa fa'ala. Gagawin niya. Ano mang naisin niya, gagawin niya. Nagtakda na si Allah. O di tapos ang usapan. At ano mang gustuhin niyang ano man ang gustuhin niya, gagawin niya o ipapatupad niya. Ganon, di ba? Wala kang kumbaga, pag ganito yung mentalidad mo, wala kang pagsisisihan na mga nangyari na nakaraan. Liban na lang sa kasalanan. Yun na lang ang pagsisisihan mo. Ngayon nga, napaisip ako bigla, unahan ko yung kambal kasi baka tatanong nila eh. Paano yung sinabi mo, kung di ko ginawa yun, sana hindi ako nagkasala. So, pagsisisi naman yun sa kasalanan eh. So, maaring mapahintulutan, di ba? Ang masama, yung isipin mo, kung di ko ginawa yun, hindi sana nangyari yun. Di ba? Pero kung ano yun, kung pagsisisi, bahagi ng yung pagsisisi, so maaaring mapahintulutan. Kasi hindi ka naman nagtatanggi ng kadar, kumbaga doon. Ang masama, ganun sinasabi mo, hindi ko lang ginawa yun, hindi ako magkakasala. Na para bang iniisip mo, kasalanan ni Allah. Sinisisi mo si Allah. Masama nga talaga yung ganung pananalita. Mahalaga, malinaw sa tao, sa kanyang akida, kung anong dapat nakalalagyan ng anumang bagay na iniisip niya. So ito dapat yung sasabihin niya.
Qadarallahu wa ma sya'a fa'ala. Nagtakda na si Allah. Tanumang naisin niya, gagawin niya. Fa inna law taftahu amalu syaitan. Dahil yung katagang law, yan nga, di ba? Kung hindi ko sana ginawa yun, hindi ako magkakaganito. Ito raw ay nagbubukas ng gawain ni Satanas. Ito raw ay nagbubukas ng gawain ni Satanas. At ang kahulugan ng hadith na ito, dagdag na kahulugan, bukod doon sa translation ng meaning, Yurshidur Rasulu sallallahu alaihi wasallam ilal harsi ala ma yanfa'u ma'al isti'anati billahi wal hirsi wal jihadi wal ijtihad. So ang hadith na ito ay naghihimok dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsumikap tayo sa kung anumang kabutihan na ninanais natin habang hinahangad natin ang tulong ni Allah. At pagsumikapan natin ito ng anumang pagsisikap na kinakailangan at magkaroon tayo dito ng disiplina, inshallah. Wal muradu harsul insani ala fi'lil asbabil lati tanfa'uhu fi dunyahu wa akhirahu mimma syara'ahu Allahu li ibadihi. Itong hadith daw na ito ay nangangahulugan ng tao daw ay marapat na magsumikap. Nagagawin niya ang mga paraan, ang mga hakbang para magdulot siya sa kanyang sarili ng pakinabang sa mundong ito at sa kabilang buhay. Diba? Hindi lang umaasa ka lang. Hindi umaasa ka lang. At ang pagsisikap na ito, syempre, ay ayon sa anumang isinabatas ni Allah at anumang kanyang ipinag-utos. Hindi pwedeng lalabag ka. Baga, yung matutupad mo yung gusto mo pero lalabagin mo naman si Allah, hindi pwede. Wa yakunu fi halihi fi'luhu lis-sababi musta'inan billahi wahdahu mu'tamidan alayhi fi dalik. At sa kanyang pagsisikap na ito, siya ay nananalig kay Allah lang at hindi siya nagtatambal kay Allah. Ginawa niya yung paraan at nananalig siya kay Allah. Di ba yung tinatalakay natin yung tungkol sa fi'lul asbab, hindi pwedeng aasa ka lang kay Allah. Yung tungkol sa tawakkul, di ba? Balanse yun. Mananalig ka kay Allah habang gumagawa ka. Kumikilos. Aning hadith, di ba? Itali mo yung camel mo at manalig ka kay Allah. Itali mo ang camel mo at manalig ka kay Allah. Erbitha wa tawakkal. Di ba may tatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yun yung sabi niya, itali mo muna saka ka manalig kay Allah. Hindi yung hayaan mo lang diyan, tapos mananalig ka kay Allah na hindi mawawala yung camel mo. Hindi makakawala. Mamaya makakita yun ng camel na dalaga. Uy. Uy. Sino ka? Lalapitan niya yun. Di ba kahit sa hayop nangyayari yan eh. Yung kalapati, tawag nila nga doon, dagit. No, hindi nakauwi isang kalapati mo, yung pala doon na nagpugad sa kabilang pugad kasi daming chicks doon. Yung kalapati mo kasi puro lalaki. Ando na siya sa kabila. Parang yung tandang ni Ahmad. Kung saan nakarating. Saguin daw ang mga ito ng manalig kay Allah na may kasamang paggawa ng mga gawain. Mga kadahilanan, pero yung mga kadahilanan na ito, kumbaga, pinagsusumikapan mo sa kabutihan at hindi sa pagsuway. Thumma nahahu anil ajzi wa huwa tarkal amal warrukun ilal kasli wa tamannil khair ma adamil qiyami bi asbabihi, na kasama sa paghimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagbabawalan niya ang mga tao sa pamagitan ng hadith na ito sa pagkawala ng pag-asa. Yung tatama rin sila. Naiiwan na nila yung paggawa ng mga gawain. At yung mga rukun na mga gawain na ito, na dahil dito siya ay tatama rin at aasa na lamang sa kabutihan na hindi naman gumagawa ng paraan. Na hindi naman gumagawa ng paraan. So pwede magiging ganun yung tao eh. Diba? At ito na nga yung maling pag-unawa ng tao sa tawakkul. Diba, hindi naman siya nagtatrabaho. Courage lang ng courage. Sasabihin niya, darating naman yung biyaya ni Allah eh. Darating biyaya ni Allah. Pero hindi, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Totoo, darating ang biyaya ni Allah. Kahit ako minsan na ano ko yan eh. Inshallah.
Kasi itong mga nakarang araw, hindi talaga ako masyadong nakagawa ng leather. Kasi hindi ako masyadong nakakapag-post. Pero may order pa rin. Mashallah. May order pa rin. Ibig sabihin, paano pa kaya kung ano, kung kumbaga tuloy-tuloy yung ano, yung paggawa ko ng paraan na ano, yung makapag-promote ng produkto. So, darating ang biyaya ni Allah, oo. Pero kailangan pagsumikapan. Kailangan pagsumikapan, inshallah. Hindi yung umaasa ka lang. Warsyadahu ila asabati ma yukrihu an yusallim lil qada'i wal qadri wa yarda wa yahtasib ath-thawab alayhi. Yan din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito na siya raw ay kumbaga marapat na kumbaga matapos na gawin niya yung mga bagay, di ba? Kung mayroong mangyari sa kanya na hindi niya nagugustuhan, so ganun pa rin, susuko siya sa kung namang itinakda na ni Allah at pinatupad ni Allah at kalulugaran niya ito. At sa kanyang pagtitiis, hahangarin niya ang gantimpala ng pagtitiis na ito, inshallah. Kasi may mga bagay, di naman natin kumpletong makokontrol eh. Negosyo. O, hindi natin alam kung ilan yung bibili sa atin. Kung konti yung bibili, di alhamdulillah, magtiis. Kung marami, ganun din, alhamdulillah, magpasalamat. Diba? Actually, kahit sa inyo, ganun naman, diba? Sa GNT, may sweldo kayong regular, pero yung parcel, hindi naman laging marami. Diba? Hindi laging paldo. Kasi yung paldo sa inyo, nakakamatay eh. Nakakapagod, Ilan yung pinakamarami mo na di-deliver, Ahmad? 100 mahigit? 90. Mabot ang 90. Mabot pa 200. Mashallah. Pag December, oo. Nakapagod naman yun. Pagod, tapos puro COD pa. Hintayin mo pa yung tao kukuha ng pera, tapos ikaw babayaran, magsusukli ka pa. Yung pera mo, yung mashallah. Diyan lang din ako nakahawak ng 40,000. Mashallah. Hindi pa ako nakahawak. Hindi dyan Mahirap niyan, December. COD, di ba? Yung tao nangolekta alkansya. Umorder cellphone. Tuwag-tuwa yung tao, yes. Andiyan yung cellphone ko. Salamat. Abot si isang sako, 20 mil. Pinagpupunan ko talaga to Samsung na to eh. Ano ba yung pinakabagong mid-range na Samsung? A56 na yata ngayon eh. Dala-dala niya yung 20 mil. Ito yung 20 mil, pakibilang mo na lang ha. Inshallah. So hindi laging paldo. Kumbaga, hindi laging ganun. So, asahan na lang yung gantimpala. Wa nahawu an istimali law wa akhbara annaha taftahu amal ash-shaytan lima fiha min at-ta'assi ala ma fata wa at-tahsur wa mu'aradatul qadar. So ito na. So bakit tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung law nagbubukas ng gawain ni Satanas? Ito pala yung dahilan. Na dahil sa ito'y nagdudulot na malulungkot ka. Kalulungkot mo lang yung mga lagi mong inaalala eh. Yung classmate ko ng grade 10, hindi kami nagkatuluyan. Di ba? O hindi ka na mapakali ngayon. Hindi ka makatulog. Kasi isipin mo na lang magbisyo. Kaya nga gawain to ni Satanas, yung pagsasabi ng law. Kasi kalulungkot nyo lang yun eh. Kalulungkot. Tapos magsisisi kayo sa mga nangyari. Hanggang sa pinakamasama, itatanggi nyo na yung kadar ni Allah. Sisisihin mo si Allah. Diba? Sabi mo, ikaw kasi ba't pag ganito yung nangyari? Baga, yan eh. Sa totoo lang, nararamdaman ko rin ito noon eh. Pero syempre, habang tumitibay pa na ng palataya ng tao, mas magiging matatag siya, inshallah. At panghuli ngayong araw, inshallah, yung mga faida ng chapter na ito, al-amru bil harsi ala ma yanfa'u mal isti'anati billah. Pagsisikap sa anumang magdudulot sa atin ng pakinabang habang
nananalig kay Allah o humihingi ng tulong kay Allah. An-nahyu an daddi dhalika wa huwa al-ajzu. At yung pagbabawal sa kabaligtaran nito, at ito yung kawalan ng pagsisikap. Inutusan tayo na magsikap at pinagbawalan tayo na hindi magsikap. Pangatlo, an-nahyu an qawli law idha asabaka shay'un li'annaha taftahu amal syaitan. Pagbabawal sa pagsasabi ng law kapag may nangyari na hindi mo nagugustuhan dahil ito'y nagbubukas sa mga gawain ni Satanas. Pang-apat, al-irsyadu ilal kalamil hasan wa huwa qawlu qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kung may mangyayari mang hindi mo gusto, ang dapat mong sabihin ay mabuting pananalita, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, alhamdulillah. So, ito yung dulo ng chapter na ito. Yung sunod na chapter, babun nahian saburi. Yung pagbabawal sa pagmura sa hangin. May hangin, buwisit na hangin to. Sinipa-sipa mo pa yung hangin. Ganyan yung kupar. Lahat na parang tinuturing nilang tao. Lahat minumura nila. So yun, matatalakay natin. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.